Nabanggit sa Quran, sa hadith, 99 names of Allah. Mayroon siyang 99 names. Pero hindi po nangangahulugan nun na 99 names lang yung pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa po siyang mga mabubuti na nababagay sa kanya na mga katangian at mga pangalan. Okay? Ngayon tapos na tayo sa asma wa sifat mamaya na yun kasi papaliwanag naman ng mga susunod na parang binigyan lang natin siya ng overview lang. Konting pagpapaliwanag lang para maintindihan natin itong rububiyya na to. Okay? Kasi yung pinaka-topic natin po ay si Tauhid ar-Rububiyya. Okay po? Ngayon, anong pagkakaiba ni uluhiyya at saka rububiyya? Yung isa, paniniwala sa kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon. Yung isa, sa kanyang pagka-Diyos. Sa madaling pagpapaliwanag, ayaw kung si medyo nahihirapan, hindi ako nahihirapan magpaliwanag. Paliwanag lang natin ng mas madali, mas naiintindihan. Yung rububiyya, ibig sabihin nun, yung gawain ni Allah. Okay? Bilang Panginoon, yung gawain ni Allah. Mahalaga po ito. Kasi ito yung marami pong kumakalat ng mga akida. No? Mga iba't ibang mga paniniwala tungkol sa tauhid. Diba? Ulitin natin, ang rububiyya, paniniwalaan natin si Allah. Yung itong rububiyya, ito yung mga gawain ni Allah. Ang uluhiyya naman, paniniwalaan natin si Allah sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi natin siya bibigyan ng katambal. Ito naman, ang uluhiyya, gawain ng isang alipin. Okay? Ang rububiyya, gawain ng Panginoon. Ang uluhiyya, gawain ng alipin. Paano niya sambahin si Allah? Na hindi niya dapat bigyan ng katambal at sambahin niya sa kung paano niya ipinag-utos. Sambahin niya kung paano niya ipinag-utos sa Quran at sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Overview yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Marami pang paliwanag kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi ngayon, ang pangalawang tanong, mag-proceed sa pangalawang tanong. Sapat na nga po ba? Sapat na ba yung tauhid ar-rububiyya upang makapasok tayo ng paraiso? Ha? May nagsabi hindi. Sa inyo po. Tama po yun. May price. Ang sagot po, hindi po sapat yung magkaroon ka ng yung hindi sapat na tauhid ar-rububiyya. Paniwalaan mo lang si Allah sa kanyang pagkapanginoon, hindi sapat yun. Bakit? Ha? Mahirap. Mahirap talaga yung buhay. Hindi po sapat na paniwalaan natin si Allah na yung rububiyya lang ipaniwalaan natin. Bakit? Kasi yung mga pagano, yung mga musyrik, yung mga hindi naniniwala kay Allah, na hindi naniniwala sa walang pananampalataya, naniniwala din sila na si Allah yung tagapaglikha, na siya yung tagapagtustos, na siya yung nagbibigay ng ulan, siya yung naniniwala sila na ganun. Sa panahon ng mga Arab, sa panahon ng mga naniniwala po sila, tama di ba? Pero hindi sinasamba. Yun. Sinasamba nga nila, kaso lang may mga bulto, may katambal. Wala sa kanila yung uluhiyya kung paano itinutos ni Allah, paano siya sambahin. Yun. Ibig sabihin, hindi sapat yung ar-rububiyya lamang na paniwalaan natin. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. La yaqulun Allah. Sabi niya, kung itatanong mo sa kanila kung sino yung tagapaglikha nila, man khalaqas samawati wal ard, kung sino naglikha ng langit, sino naglikha ng lupa, sabihin nila sino? Si Allah. Pero hindi pa rin. Hindi sapat. Kasi nga hindi nila sinunod kung paano siya dapat sambahin ng tama. Wala sa kanila yung uluhiyya at saka yung isa. Okay. Ngayon, sinasabi natin kanina, ang akida, ibig sabihin paniniwala. Ang tauhid, paniniwala din. Anong pagkakaiba nun? Sa madaling pagpapaliwanag, ayaw natin na mahirapan tayo. Yung lahat ng tauhid, yung nilalaman ng tauhid, ay akida po siya, paniniwala. Okay, saklaw. Ay hindi, lahat ng tauhid, saklaw siya ng akida. At hindi lahat ng akida ay tauhid. Ay hindi, lahat ng tauhid ay akida. Tama ba?
Hindi lahat ng akida ay tauhid. Okay, tama. Kasi nga, ang akida nandun yung paniniwala natin kaya paniniwala natin sa mga sugo, sa mga sa iba pang mga sa iba pang mga sa iba pang mga paniniwala. Subhanallah, ang bilis ng oras. Ito lang yung na-take note ko. Inshallah, baka mayroon po kayong mga katanungan about dito sa ar-rububiyyah at saka uluhiyah, asma wa sifat. Kasi yung uluhiyah ay inshallah ipapaliwanag ng susunod o siguro Sheikh Hadid magpapaliwanag sa inyo. Ito lang yung binigay sa akin, sobrang ikli nga, sabi ko, ano yung ito lang ba yun? Sabi niya, isang oras ka magtuturo, tapos sabi ko ito lang, parang saglit naman. Baka may tanong po kayo about sa ar-rububiyyah, uluhiyah. Al-asma wa sifat. Yun yung paniniwalaan natin si Allah, yung paniniwalaan natin na si Allah, meron siyang mga katangian, meron siyang mga gandang pangalan. Yun yung paniniwala natin. At isa rin po pala sa dahilan kung bakit tinaksim o sabihin natin ginawa nilang kasi ang tauhid, actually, wala po talaga yan sa hindi natin makikita. Bali, ginawa, lagyan nila ng pangalan ito, tauhid ar-rububiyyah, uluhiyah. Kung may iba pa siyang tawag, hindi lang po yun. Bakit? Dahil din doon. Kasi, isa rin yun sa dahilan kung bakit may mga ganon. Kasi, kasi hindi lang sapat, ito, tauhid din naman to. Meron din naman sila yung mga musyrik, meron din naman sila paniniwala kay Allah. Pero hindi nga lang buo. Kaya yun, saan natin makikita yung dalil o yung katibayan about sa jazakallah khair, check na. About sa yung tatlong tauhid na ito. Saan natin siya makikita sa Quran? Marami po siyang adilla, marami siyang dalil o batayan dun sa Quran. At isa na yung pinakasikat dito, siguro alam ng lahat, yung suratul Al-Fatiha. Nabi doon, alhamdulillahi rabbil alamin. All praises to Allah. Sabi niya, ang lahat ng papuri kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Yun yung at-tauhid, ano yun? Panginoon ng lahat ng nilikha. Tauhid, ano yun? Ar-rububiyyah, masya Allah. Pangalawa, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang maawain at mahabagin. Ano yun? Asma wa sifat. Sa mga katangian pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibig sabihin na, sa'yo lang kami sumasamba. Yun. At-tauhid al-uluhiyah. At-tauhid al-uluhiyah. Di ba? Wala man siya nabanggit, pero yun yung paniniwala natin bilang mga Muslim. Okay? Baka may tanong po kayo. Hindi po niya kasi ibinigay yung buong kitab kasi yung kitab po na dapat na ituturo sa inyo, screenshot niya lang, tapos sabi niya ito yung ituturo mo. Ito lang. Okay na. Yung bali, page lang. Hindi niya binigay yung buong kitab. Kung binigay niya sana, baka mahapyawan po natin yung pero hindi ko na hiningi. Sabi ko baka sakto na. Inshallah, sige po. Ilang ipasal? Ilang araw ba o ginawa niya yung araw ko? Ilang araw? Wala ko alam po. 7 days? Hindi ko alam. Hindi ko po alam yung tanong ilang araw yung ginawa yung Allah ko alam. Hindi ko po alam. Allah ko alam. Itanong po natin. Inshallah, i-take note ko po. Yung tanong mo, marami ka ng tanong sa akin Marami akong utang sa'yo. I-chat na lang kita. Hindi actually po. Ako po hindi pa ako nakapagtakasus or wala pa akong courses. Bali ngayon, kung ano yung basic lang din. Alhamdulillah, alam naman natin yung iba. Pero hindi tayo sigurado masyado. At hindi po yung isang aybo, isang kapintasan sa isang tao na hindi dapat. Kagaya nga ng sinabi ni brother, kapag ka magbibigay ka ng halimbawa magtuturo ka, dapat may kaalaman ka sa bagay.
Inshallah, take note natin yan. Ilagay ng checklist din natin. Kasi kung sa sabi ko ginawa sa 7 Mga tanong kasi ng mga Christian yung shake. Oo nga po. Oo. Sa Christian, di ba? Ganun nga po sa Christian. Bakit tumami yung tao? Mama kasi ito sa ginawa Inshallah. workshop. Baka may nakakaalam. Sa workshop? Oo, nabagay ito sa workshop. Yung alin po? Yung may workshop kami sa Marangit Unit naman. Paliwanag mo nga bro, sa akin eh. Amina Rodriguez. Sino po yan? Sige. Bismillah. Okay. Sa oras ko sinabi, anin na araw na ginawa ng Diyos. Tapos, bakit ito nagpasi nga? Pero sa Islam, ang Allah hindi nagbago. Oo, ito po yan. Di ba? Kasi sinabi ni Allah, ito po yung natagpuan ko yung aya ni Allah. Sinabi ni Allah, Kasi wala kapitasan eh. ito yung sinabi sa Quran, sinabi ni Allah, inna rabbukum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam. Sabi niya, si Allah, tautuhanan si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon niyo, sabi niya, nilikha niya, sabi niya, yung kalangitan at kalupaan fi sittati ayyam. Sitta. Sabihin, 6 days. Pero kung nagpahinga, Allah masa hindi po nagpapahinga subhanahu wa ta'ala. Walang kapintasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Tama yung 6 days. Kasi Sa kanila nagpahinga. Pero sa Islam, ang Allah 6 days. Ha? 6 days. Sittati ayyam. So nilikha ni Allah yung kalangitan at kalupaan sa 6 days. At yung nilalaman nito. mga sabadista, lagyan ng mga sabadista. Maganda po yung yung sinasabi nyo. Comparative po yan. Hindi ko pa po naabot yung ganyang antas ng Nandito kasi yung mga tituluan eh.